Good morning everyone, and ito na naman tayo, ang Team Gala. At for today's adventure, pupunta tayo sa Patnanungan Island. So ito, nag-stop over muna kami sa Quezon kasi work from home si Tita Jane at merong mga dead spot. So sa mga nagwo-work from home dyan, dapat check out nyo muna along the way yung signal nyo. Merong dead spot sa Antipolo at bandang Quezon. So yan, huminto muna kami sa gasoline station kung saan malakas ang signal. So eto, nasa port na tayo, Port of Real. Kailangan pumirma muna at magbayad. So 500 pesos para sa mga adult at 250 naman para sa bata at sa baby, libre. So ayan, tatlong kotse kami nagpunta dito. So yung parking is 150 per day. Iniwan muna namin sa port yung parking, yung mga kotse namin. At ito, pasakay na kami sa bangka. Medyo malaki yung bangka, maganda naman. At grabe, kinumpute ko yung kita nila. So assuming na 200 ang capacity daw ng bangka, tapos 500 per person. Isang biyahe, mukhang magandang business to. Ayun, so eto, nilo-load na yung mga baggage nung iba. Tapos kami naman, pupunta na kami kung saan kami nakapwesto. At since madami kami, isang grupo kami, dito kami sa pwesto ng kapitan. Ang ganda ng napuntahan namin kasi wala kami kasama, kami lang. And since madami kami advantage, we have the space, no, para sa amin lang. O ayan, nilalagyan na ng diaper si Maxi, baka umihi. And take note, 3 beses tumayan sa barko, sa boat. So ayan, meron din siyang tulugan. At ito ang aming driver, no? Driver ng boat. Ito yung tsura nila. Tuwan-tuwa pa sila. Si Baby, Mrs. Sumarang, Baby, patayo-tayo, ginagaya si Daddy. Si Nap, Karil, Tita Jane, first time, kinakabahan, namumulan. Kala nyo lang, normal sa kanya nito-text, pero hindi, kinakabahan yan. Pero after ilang minutes naman, sabi niya, hindi pala nakakatakot. So ayun, meron kami dinaanan dito, grabe, ang galing talaga, sobra. Habang umaandar kami, nakikita mo, may part din sa dagat, umuulan. So, kailangan namin daanan yan, tulad ng mga bata. Eto na, dinaanan na namin yung part ng umuulan. And grabe yung adventure. Hindi naman nakakatakot kasi hindi malakas yung ulan. Pero umuulan siya. Dinaanan namin yung unang part, maaraw. Tapos eto naman, umuulan. And alam yon, yung feeling na grabe si Mother Nature, no? So, yan. Kinocoveran na nila kasi inaanggihan sila, kami hindi. Kaya swerte namin sa right side kami. Pero ang sarap tignan ng ulan habang nasa dagat. And yung dagat naman, sobrang mapayapa. No? Peaceful naman at walang malalaking alon sa awa ng Diyos. So, eto, nag-ride tayo, konting kwentuhan. Ayan, ang sarap tignan ng part na umuulan. Parang yung feeling na yun sa Jurassic Park, yung may malaking news at pasok mo, tapos paglabas yung ibang, I'm not sure kung Jurassic Park yun. Ayan mo, sarap tignan ng ulan, grabe. So ito na, welcome to Patnanungan Island. Ang sa transportation lang dito ay tricycle. So isang tricycle, one way, 150 pesos. So tatlo kami, so 150. At syempre, nasakyan namin, napakaswerte si Kuya Adonis. Ibibigay ko ang number niya, napakabait siya ang regular service namin dito. At grabe, kung saan kami magpunta, siya yung service namin, kahit sobrang layo, ilang ikot, ang mura niya maningil. Kaya, ayun, ito lang mga means of transportation dito kasi maliit lang nila, island. Pero sabi niya, thousands na rin daw yung nakatira dito. Wala ka makikita sa sakyan dito, yung kotse, 4 wheels. Ang pinaka 4 wheels lang dito ay yung sa barangay, ambulance, yung fire truck.
at service ng barangay. Yun lang yung nakita ko. Pero the rest, motor, bicycle, tsaka tricycle. And tinanong ko nga, sabi ko, paano yung mga regular na tao na walang means of transportation? Paano sila? Nagko-commute ba sila? Or nagbabike? Or paano sila nakakapunta? Sabi naglalakad. Bawal pala ako tumira dito. Ang hirap tumira dito pag may gout, no? So, kailangan may motor ka dito. Maliit lang yung island. Very welcoming ng mga tao. Napakababait. At sobrang alam niyo yung feeling na panahon ni Cory Aquino. So, ganun yung island. So, eto, we're on our way now sa island, sa resort, which is sa Villa Carino. So, si Kuya Adonis ang nagdadrive. Ang sarap i-video, hindi ko na gano'n na edit, pero ang sarap ng feeling mo pag naglilibot ka sa island. Ay buhay. The last time na I felt this way, nung 1980s pa. Pero let's not talk about 1980s, no? Late 80s na. Latter part ng 80s and 90s. Ganito yung feeling, no? Ang sarap ng feeling na ganito yung buhay. Napakasimple. Pag nakita mo yung mga bata, yung mga tao. Ito yung pinaka-miss na miss ko sa buhay, no? Kasi ngayon, puro gadgets na lang. Puro trabaho. Yung mga bata, hindi mabubuhay na walang gadgets. So, ayan. On our way na tayo sa site, yung tricycle. Actually, 150, kung iisipin ng iba, parang pricey, no? Pero, para siyang ATV ride. Kasi rough road. Tapos talagang adventure. Ilang beses kami nabalahaw, no? So, kailangan magtula kasi napakalaki namin ni paring nap. So, ayan. Sa liit ng kalsada, hindi ka pwedeng kailangan magbigayan ng mga driver. At yun, syempre, naiintindihan naman nila. At sila naman ay nagbibigayan. Unlike sa atin, sa Manila, hindi uso ang bigayan. Katigasan. So, ayan, si Kuya, pinadaan kami. Pinag-iingat niya yung paa ko, baka sumabit. Thank you, Kuya. Hello, ate. Ayan. So, ayan sila nakatingin sa amin. Kasi syempre, kakaiba nga yung, pag may mga visitor, sobrang welcoming ng mga tao. So, eto yung isang adventure dito yung tulay. Kailangan bumuelo ni Kuya Adonis para nakasakay sa roller coaster. Ayun na. Start Kuya Adonis. Eto, bigayan din. Alam na. Ayan. Woo! Grabe. Ayun. So, aandar ulit tayo. At eto naman yung fun part. Another fun part pababa. Yay! Grabe. Sobrang nakakaaliw. Kaya worth it naman yung 150 na bayad mo sa tricycle kay Kuya Adonis, no? Binigyan namin siya ng tip kasi syempre, sa good service, hindi mo naman binabayaran yung biyahe. Binabayaran mo yung serbisyo ng tao, no? So, ayan. Pero grabe, ang layo din pala. Sabi nila 8 minutes from the port. And yung 8 minutes, literal na 8 minutes. Kasi sa atin sa Manila, pag sinabing 8 minutes, 8 minutes lang, diba? Kaya, ayun. Eto na. Dito na magsisimula ang rough road. Matyaga namang, dito pala, may dinalaw kami isang resort. Kasi, nung una medyo may misunderstanding kami ng kausap namin sa resort, pero na-resolve naman. So, sumilip kami ng isang resort, tinignan namin, and okay naman, but we prefer naman yung Villa Carino. Kasi ang ganda nung harap nila, ang ganda nung beach. Dito kasi, pag high tide, hindi mo na magustuhan. Kaya pala yung papag, 250, at sabi ni Anne, ito daw 150 pag natulog ka overnight. Twist na. So, eto, welcome to Villa Carino.
Grabe, napakaganda. Alam niyo yung worth it yung binyahe namin na 4 hours sa boat. Sobrang ganda. Wala ganong activities, pero pag naghanap ka ng talagang beach na gusto mo mag-relax, napakaganda dito sa Patnanungan Island. Ang dami ko na nakitang vlog, pero yeah, sabi ko ako naman, it's my turn to vlog this island. At syempre, I fell in love with this island, no? Ito, ang anak ko, no? My only daughter. Picturean ko lang siya, pero binibidyoan ko siya. Ayun, ilang beses na nagpo-post na basahan ko. Ayan, ano ka ngayon, anak? At eto, lalabas kami para mamalengke na. Ito yung rough road, no? Ito yung binabayaran na 150 years. Pasay kami sa tricycle. Hindi mo na kailangan mag-ATV kasi yung tricycle mismo, ATV na. So, ang saya ng biyahe namin. Grabe adventure. Mamamalengke ka lang dito. So, siguro si Anne, pag inutusan ko, magagalit. Kasi sabi ko, may nakalimutan ka sa mantika. May nakalimutan ka mantika. Kailangan mo lumuwas ng bayan at hindi ka magka-tricycle, lalakad ka lang. Baka lumayos na si Anne or magpaiwan na dito sa island. So ito yung dinadaanan namin, yung trail na dinadaanan namin para lumuwas at bumili sa palengke. So yan, grabe yung mga driver. Sobrang I salute the driver dito sa Patnanungan. Ayan, di ba? Ang ganda ng trail. So, eto, diretso lang. Kita nyo yung view namin. May mga putik, tubig, at talagang island. Sobrang relaxing. Ayan, may mga puno. On the left side, nakita mo yung beach. At napakadilim. Sobra. Pagkagabi, pag wala kang ilaw, parang blackout. Pero I'm telling you, it's worth it, no? Kung gusto mong simple, tahimik na beach, wala ganong kayo mismo yung gagawa ng adventure, I highly recommend that you go dito sa Patnanungan Island. So ang ginawa namin, namalengke na kami ngayong umaga para sa food namin maghapon, para hindi na kami lalabas. Meron daw dito, island hopping. Pero nasa island na kami, mag-island hopping pa ba kami? Muna naman yung island hopping, 3,500. Pag madami kayo, 5,000, tatlong island yung pupuntahan. Pero pag dalawa, 3,500 lang. So ayan yung beach, no? It's just on my left side, no? Talagang grabe, ang ganda ng sand compared sa mga beaches dito sa Luzon. At sobrang sulit ng pagpunta namin dito. Ayan, tingnan nyo sa left side, bigitin yung beach, yung mga puno. At ito yung pinamalengke namin. Bumili kami ng crab, ng hotdog for breakfast, egg, bumili kami ng baboy, bumili kami ng kung ano-ano. Soft drink, syempre, hindi mawawala ang Alfonso Lights. At ito, pinakamasarap sa lahat. Nakikita mo yung mga bata, hindi nagsa-cellphone, naglalaro sa sand. Ayan. Tuwang-tuwa si Baby AC maglaro sa sand. Ito yung pinaka-relaxing na nakikita mo, no? Na makita ko lang sila na experience nila to. Okay na sulit na yung ginastos namin. At take note, hindi naman ganun kamahal ang gastos dito. No, kung madami kayo, syempre gagastos kayo sa bangka. Sa beach, yung price ng room, hindi rin naman siya ganun ka-pricey compared sa mga pinupuntahan namin. At ayan, si AC, sila Khalil, si Kyle, si Seth, nandiyan na rin si Cassie, si Seth, ayan, nilulubog nila sa sand, pinagtitripan nila. Ayun, si AC may sarili mundo, naglalaro lang mag-isa,
Basta makakuha siya ng tubig, makapaglaro siya sa sand. Ayan si Ate Irene, si Cassie, and si Khalil. Nilulubog pa rin si Sepi. Pinagtitripan nila. Ayan, nagbabatukan sila ng sand. Ang sarap ng buhay pag ganito yung nakikita mong view, no? So, ano ba? Kung i-recommend ko dito, i-recommend ko yung yung Padmanungan, I might say that I would give it in a scale of 1 to 10. I would give it an 8, no? An 8, sobra. So, yun lang po. Bye-bye!